Malungkot na realidad sa ating lipunan. Marami pa ring mga lugar na walang ospital o health center man lang. Kaya ang mga kababayan natin doon ang nilalapitan, albularyo, gaya ng manggagamot sa Camarines Norte na ang mga pasyente inilulubog sa drum. Alas 4 ng madaling araw pa lang nitong Huwebes. May kung ano nang iniluluto sa 4 na latang drum ang mga lalaking ito sa Basud, Camarines Norte. Sinisiguro nilang pantay ang gatong at tama ang init ng tubig. Maya-maya pa, inilagay na nila ang sangkap nitong di umano mga halamang gamot. Ilalagay po namin, pakalagay nito ng tubig, pakukulaan po namin siya ng nasa 4 na oras po. Ito ang isasalin nila sa 26 pang plastic na drum, kung saan magbababad ang kanila raw mga parokyano. Ang tawag nila rito, steam bath. Pagputok ng araw, nagsimula ng pumila ang kanilang mga pasyente. Kapag sabi po sa akin na marami daw po napapagaling dito mga paralyzed, nagpunta pa ako dito. May iba sa kanila, galing pa raw abroad. Kasi marami akong lamig sa katawan. Marami akong nakikita na mga gumagaling. That's why I wanna try. Maya-maya pa, dumating na ang pinakahinihintay nila, ang manggagamot na si Brother Ronnie. Buga. Sapa. Wala sa sugar ang sa kanya kolesterol. At wala na raw lab test o aparato na kailangan para matukoy niya ang sakit ng kanyang mga pasyente. Kaya na raw niya itong tukuyin sa pamagitan lang ng pagpupulso. May mga sakit ko na tama nga na diabetes. Hindi nagpapangsyon ng ayos yung bato mo. Pumunta ako ng provincial hospital, nagpa-laboratory ako. Totoo man po yung sabi niya, may tamang aking kidney. Siguro sa buong mundo, ako lang po ang gumawa nito dito. Ako lang po nakatuklas nito. Oy, mainit. Man, pahingi. Ilang sandali lang, Dito ka na. sinimulan na ni Brother Ronnie ang gamutan sa pamagitan ng pagdasal, di umano sa wikang Latin. Pater noster qui es in caeli sanctificetur nomen tuum at biniat regnum. Tuum fiat voluntas tuan sicut in quilo et ingeram. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Ina ng Diyos, Espiritu Santo. Baba. Last na. Samtaan ni masula ilaw ng 3 persona sa liwanag ng Diyos Ama. Tinatawagan kita City Arkanghel, Anghel ka ng Diyos. Yung sakit ng tiyan ko, nawala na. Sakit sa likod ko, nawala. Sana hindi na bumalik. Kasi wala talaga, nawala. Dati raw suma-sideline na tour guide si Brother Ronnie. Hanggang sa kanyang paglilibot-libot, may nakadaupang palad daw siyang isang ermitanyo. Pinabaon niya sa akin ang 3 libro. Sabi niya, manggamot ka. 18 anyos lang daw siya nung unang nanggamot. Ang inilalagay nila sa kanilang steam bath, 7 klase raw ng dahon. Kalamansi, suha, sampalo, kamyas, tagbak na pula, alagaw. At 2 pang sangkap, di umano, na hindi raw pwedeng sabihin dahil mawawalan ito ng bisa.
Lahat ng uri ng karamdaman, walang imposible sa Diyos. Kanser sa breast, kanser sa ovary, yun ang mga malala. Yung iba naman, kanser sa bone. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Ina, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Katunayan, ang minsan na naming naitampok taong 2021 na si Tuper na nanggagamot din sa pamagitan ng tinatawag niyang lublob mula bayan naman ng Kapalonga. Si Brother Ronnie daw ang nagturo. Sa kanya rin po nagmula ang lahat ng aking kakayahan, kaalaman. Nagsimula po yun dun sa binigay po sa kanyang librito ng isang ermitanyo. Isa sa mga unang pasyente ni Brother Ronnie, ang 64 anyos at paralisado ng si Nanay Elisa, na kahit hirap, dumayo pa rito mula sa bayan ng Mercedes. Wala na sa akin nag-asikaso. Pag sabi po sa akin na marami daw po napapagaling dito mga paralyzed, kaya nagpunta pa ako dito. Triyam nartami quando suritroveri subriok may signim salbam ibam. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Ina, ng Diyos, Espiritu Santo. Paupo po. Sa loob lang ng 3 sesyon ng gamutan, bumuti raw ang pakiramdam ni Nanay Elisa. Noon, parang patay na ang ganito ko. Ngayon, kahit nakahiga ako, minsan nagagalaw-galaw ganyan. Parang may pagbabago ito. Binababad sa tubig na may herb. Sa ngayon, wala namang pag-aaral na nagsasabi na gagaling doon. Hindi siya nakakapagpagaling. Ang stroke kasi, over time, pwedeng mag-improve siya on its own. Kaya nung nabalitaan din ito ni Crisnel mula Naga City, bumiyahe siya ng 2 oras patungo sa bayan ng Basud para naman ipagamot ang 2 taong gulang niyang anak na may cerebral palsy, si Aiden. Parang hindi ko din tanggap sa sarili. Masakit bilang ina. Kahit ano po ginagawa namin. Kasi yung daddy niya po nasa ibang bansa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Ina, ng Diyos, Espiritu Santo. Yung sa doktor po, parang lifetime. Pero nung sinabi ni Brother Ronnie na gagaling to dito. Hindi normal yung development ng brain. So, ang ginagamot mo na lang doon, yung symptoms. Hindi siya nagagamot na yung pag may binigay kang gamot, babalik siya sa normal. Walang ganon. Si Mayet naman, kay Brother Ronnie din lumapit para ipagamot ang sakit sa gulugod. Nanganak ako sa panglima kong anak. Pag lumalapat siya sa higaan, sobrang sakit. Parang dinudurog yung buto mo. Sabi ko, hindi ako gagaling dito. Kasi puro pain reliever lang naman talaga yung binibigay nilang gamot. Tapos wala na. Okay, upo dyan. Pasok uli yung isang paa. Hanggang hindi nga mo yun. Baba. Si Kundo di Sigasun. Nastrayam. Amen. Dito na raw siya sumubok sa steam bath ni Brother Ronnie at matapos ang 5 buwan, kahit papaano raw, unti-unti na siyang nakakapaglakad. Pakunti-kunti lang, yung pa step-step lang na nakahawak sa dingding. Hanggang sa makalakad ako ng malayo na walang nagtutulong sa akin. Yung iba, hindi mo maiwasan magbigay ng donation. Amasator Arimutin. Pero ang panggagamot ni Brother Ronnie, hindi libre. Ang presyo mula 300 to 600 pesos depende sa araw. Kailangan mo magkaroon ng upahang tao. Yung kuryente ng tubig na binabayaran mo. Kailangan magkaroon ka ng salapi. Pambili mo ng mga herbal na kukunin nila sa bundok. Pero posible nga kayang makagaling ng iba't ibang sakit ang paraang ito ng panggagamot? Temperature ng tubig nakatutulong. Kasi pag mainit, ang gagawin nito sa katawan is pagagandahin nito yung circulation, i-relax yung parte ng katawan. Kailangan lang iwasan yung mga extreme temperature, yung pagbababad ng ganong katagal, kung hindi supervised na maayos at makikita kung may side effects sa katawan nila. Ang halamang gamot ay pinopromote mismo ng ating gobyerno, ng DOH. Meron tayong Republic Act 8423 na ang layunin nun, ibalik yung traditional na way ng paggagamot kasama ng herbal medicine. So, herbal medicine, may mga therapeutic value pero hindi pa ito masyado masasabi natin na directly therapeutic or nakakagamot sa isang uri ng sakit. Kailangan po tayo magpatingin muna sa doktor or sa ating health professional dun sa ating area para tingnan kung pwede ba tayong mag-herbal steam bath. Bago pa dumating yung mga mananakop, alam naman natin na meron tayong mga albularyo. Ito ay galing sa salitang Kastila na ibig sabihin na herbalaryo. Laganap ito sa buong Pilipinas noon, lalo-lalo na sa mga rural areas dahil nga walang mga
mga doktor na naggagamot sa kanila. Wala namang nakakapag-diagnose ng sakit just by holding the pulse. Meron ka mga pwedeng malaman, katulad nga nun, yung mga heart rate at saka yung rhythm. Parang minsan, pag mabilis ang pulso, baka may lagnat, baka may infection siya, but it's not a definite diagnosis. Ngayon po, pag talagang wala na kaming gamot, kami po ay humihingi sa provincial ng additional na dinadala sa health center. Wala kaming sapat na gamot pang kalahatan. Pag may mga sugat-sugat ang katawan ng isang tao, maaaring makapasok ang bakterya sa ating katawan. Yung linis ng drum, naghalo-halo na ang mga sakit kung ito ay infectious diseases. I don't think it's very healthy. Tumagal itong alternative medicine, pati po yan, pwede nyo po ikonsulta sa inyong doktor. Kasi may mga alternative medicine naman na tinatanggap natin sa panahon ngayon. Malinis po yan. Yung mga drum natin, kinuklorin nila lahat yan. Binabras. Gaya nito, may susunod. Tapon po uli yan. Hugasan lang nila yan, tapos palit uli. Kahit na anong sakit, wala akong tinatanggihan. Ang paniwala ko po, walang imposible sa Diyos. Sa pinakamalalayong bayan ng Pilipinas na hindi naaabot ng sapat na tulong medikal o kung saan ang mga kababayan natin doon hindi abot kaya ang mga gamot, lahat kanilang susubukan. Lulublob kahit saan kung ito lang ang makapagbibigay sa kanila ng ginhawa at pag-asa para mula sa kanilang mga karamdaman, sila'y makaahon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.